Yeah, 3:42 AM. Pre, hindi na naman makatulog. Tumatawag na naman yung kliyente. Puta yung Excel shit. Yeah, let's go. Yeah, gising na naman ako ng 3:00 ng umaga, pre. Tumatawag si Mr. Tan mula Japan. Atat na naman, kailangan na raw yung type o yung fresh yung kinuha natin sa Cebu, pre. May diabetes pala yun, rejected. Bawas na naman sa kita yung donor natin sa Tondo. Akala niya call center lang ang trabaho. Well, call center nga naman, pre, pero online na sa Opera. Pre, ang hirap ng logistics. May shelf life to, pre. 48 na oras lang. Kailangan malamig yung medical cooler. Pag na-late ang flight, pre, patay yung kidney. Panis yung item natin, pre, panis. Tumawag si Doc LJ, yung fallen angel. Tinanggalan na ng lisensya, oris pa rin daw ngayon. Sabi niya hindi siya pwede, bukas may event sa Soler. Lasing na naman, pre, puta sino ngayong uupera? Yung intergaling China, di pa marunong magtahi yun. Baka dalawang bato ang makuha, doble kita, pre. Ha? Hindi, pre, puta. Pre, ang hirap ng logistics. May shelf life to, pre. 48 na oras lang. Kailangan malamig yung medical cooler. Pag na-late ang flight, pre, patay yung kidney. Panis yung item natin, pre, panis. Naala ko yung araw nung nirecruit ako ni boss. Akala ko yung BPO ay business process outsourcing. Di pala, pre, black market process outsourcing pala. Puta naman, sana nag-grab driver na lang ako. Mas legal pa yun, sir. Sana nag-Shopee na lang ako, may vouchers pa. Ngayon bawat delivery parang mission impossible. May tracking code pero puso ang nakapackage. Naka-insulated box pero mainit ang konsensya. Lahat na rider takot pero walang umaayaw. Kasi walang SSS, walang PhilHealth pero may cash ka agad. Ganyan ang logistics, pre. Walang return policy ang kaluluwa. Puta si Mr. Tana naman. Hello, sir. Yes, sir. Yung item mo po, ano po, galing pa kasing Cebu yan. Yung presyo, prebigay natin 70% off. Kasi may kagat ng aso yung cooler, pre. Puta, huwag mo sabihin